naman si tatay oh. Oh, dito ka lang, saglit. Hop, saglit lang. Every Sunday, meron tinatawag na Ayala Party tuwing linggo. Nang pauwi na kami, bigla sumulpot, umabol pa. Yung video lang naman yun para sa circle of friends ko lang. Hindi ko naman alam na magbabiral siya. Nag-bite ako noon araw ng linggo dahil kinabukasan premiere night ng Pulang Araw. Yung unang episode nasama ako. Sabi ko para may promote ko, kaya yun sinuot ko. Happy ko pero bigla siyang nag-click, nag-boom. Kasi mahilig din ako mag-costume talaga. Nagkaroon ako ng interest dun sa ibang damit nung nanggaling sa General Luna hanggang sa naparepair ko iba. Maraming natutuwa at marami rin natututo. Mga ibang kabataan tungkol dun sa history natin. Pero yung mga iba talaga galit pa rin dun sa istorya ng Japanese sa atin. Sabi, dapat hindi ko na daw sinuso, pinapakita sa tao. Naalala siguro ng iba yung panahon ng Hapon. Siyempre, hindi naman pwedeng puro Amerikano lang yung nando. Walang istorya kung wala rin yung Hapon. Blessing na, bonus na rin. Dahil kung 63 sa edad ko, minsan nakikita ko yung 63 na iba. Hirap na sa akin. Para sa edad ko, 63 na ako pero nakakapag-bike pa rin ako. Masaya ako bilang isang reenactor habang nagbibisikleta. Sayonara! Wawa naman si tatay oh. Wawa naman si tatay oh. Taka yung kabayo niya. Wala naman kasi akong alam na trabaho kasi hindi naman ako nakapag-aral. Yun lang nakakayan akong trabaho. Kabayo lang. Hindi kasi ako nakapag-aral magulang namin dahil wala kang ipagpapaaral sa amin. Kaya kutsiro na lang ang trabaho. Wawa naman si tatay oh. Ayaw na kumain, tapos humihingal siya. Habang palapit na kami sa quadra, bigla na lang siyang huminto, tapos humiga. Taka yung kabayo niya. Siguro, nalalata dahil ayaw kumain eh. Pag pinakain ko, ayaw kumain. Malakas kasi ang hingal niya eh. Wawa naman si tatay oh. Taka yung kabayo niya.
ako, bigla na lang siya bumaksak. Wala akong inupahan dito. Dito lang ako natutulog sa Kalisa. Wala akong inupahang kwarto. Doon na lang ako natutulog sa Kalisa. Hirap ng buhay, tiniis ko lang kahit nasa Kalisa ako. Wala akong magagawa. Hindi ko kaya umupa ng bahay. Dahil mahina ang kita ng kotsero. Minsan nga, walang biyahe. Hindi kami kumakain. Pag walang biyahe, tinapay, kape lang. Ganyan, okay na. Karaos din. Wawa naman si tatay oh. Atake yung kabayo niya. Pinahinga. Ginagamot ng may-ari. Nung bandang ulit, tumayo na rin. Inuwi na sa padra. Siyempre, ano ko yun gamit ko. Mahal ko rin yung kabayo na yun. Siyempre, doon na ako kumapagkain. Kaya, naawa ako. Okay na. Pero hindi pa pwede ilabas. Papahinga muna siya. Mga 1 buwan. Papalakasin. Extra pa rin ako. Pag walang maikirahan, sumasama ako sa kapwa ko zero. Tagapagpakain sa labasan. Kung may kita naman, pinapakain din ako. Saka kunting pera, panggastos. Wawa naman si tatay oh. Culture is not an excuse for cruelty. Kaya nga po meron tayong tinatawag na one welfare, one health. Dahil naaaral na natin ngayon ang kaugnayan ng animal welfare, animal health sa health ng mga tao at sa ating environment. Now, if we are going to say it's part of our culture, it has to change and it has to develop or improve as we also develop as a country and as a nation. Hanggat buhay siya, alagang kulang siya. Siyempre, mahal ko yung kabayo. Mahal ko yung kabayo. Diyan ako nabuhay. Wawa naman si tatay oh. May nakita pa ako isang babae. Pagtingin ko dito sa kaliwa, may lalaking tumatakbo. Nakaputing short tsaka itim na t-shirt. Yun pala, nagpalit siya ng damit sa unahan. Ba't na nakaw? Kaya sinundan ko na. Gabi po nun, pauwi na po ako galing duty. Habang binabaybay ko pa yung kalsada sa EDSA, may nakita pa ako isang babae. Lumabas ng jeep tapos sumisigaw. Kuya, kuya, kahit bayaran ko na lang po. Kaya nakuha niyo po yung atensyon ko. Kaya sinundan ko na. Wala na pa ako ibang iniisip nun kundi ma-recover yung cellphone at the same time mahuli yung suspect. Sorry, counterflow muna ako. Sabi ko, pasensya kasi nag-counterflow ako sa kalsada. Ang pinaka-focus ko talaga, pag snatcher yon, matik, ang takbuhan nun, ang daanan nun, baka doon sa Merotonda. Buti yung enforcer, cooperative naman, pinahinto niya. Pentuin mo muna, tatawid lang ako. May nablutan doon oh. Pasuyo.
Pare, tabi ka muna, dali, tabi mo. Dalihan mo. Positive bang dumaan niya talaga. Dumaan sa may footbridge. Pagkatapos nun, ilabangan ko ulit siya. Nakiramdam ako kung saan siya bababa, saan siya dadaan. Doon ako nakapag-desisyon na akyatin na kasi positive na andun talaga. Saan doon ang puti? Makikiraan mo na, makikiraan. Sino nakasando na puti dito? Ano? Pag ang papalag ah. So nakita ko talaga siya nakaupo doon. Pawis na pawis. Asan na yung naka mo? Tumayo ka! Kaya pinatayo ko talaga agad. Sabi ko, ibalik mo yung cellphone. Nanginginig siya. Alam mo talaga yung taong gumagawa ng hindi maganda kasi kahit wala ka pang sasabihin, hindi ka pang nagsasalita. Nanginginig siya. Ibalik mo yung cellphone ah. Wala po ako kinukuha, sir eh. Ano wala? Kanino pa ako ng mga malimos dito, sir eh. Nabidyoan kita, wag kang magano. Andan yung complainant pa, ibalik mo yung cellphone ah. Kasama po ako lumakay, sir. Magsisinungaling ba tong camera? Hoy, tingnan mo magsisinungaling to? Yan lang yung gusto ko, ibalik mo yung cellphone. Saan mo nilagay? Pinapakulong, sir, sa inyo. Ha? Pinapakulong sa inyo. Saan mo ba tabi na to? Sinakay ko siya sa motor. Sa harap ko pa nga ng motor sinakay kasi wala na eh. Alanganin lang makatawag ako ng kasama kasi andun na yun eh. Wala ka ng panahon para magtawag eh. Saan yung cellphone banda? Dito sa may gitna, sir, sa island. Saan dito? Na ibalik yung cellphone. Nag-chat po sa akin yung babae. Kaso yung babae, hinahide yung identity ng babae. Pero yung cellphone po, positive na ibalik po talaga. Pinaka-function ng trabaho talaga namin, nakapokus pa kami sa crime prevention. Nag-iikot pa kami, nag-ronda po kami gamit namin yung motor. Oras-oras po yan. Para makilala niyo po kami, ganito po lagi yung suot namin, naka-black shirt. Yung gamit po namin is enduro na motor. May mga vest po kami, tsaka mahabang dala. Magsisinungaling ba tong camera? Sunog. Baikan lang yung mga dadakan. Susunog kotse dito sa Ortigas flyover. Nakalampak na ako eh. Lakas. Traffic kasi, napansin ko na nagme-merge yung mga sasakyan sa kanan. Napatingin ako doon sa flyover, yung nakikita ko na susunod yung kotse. Susunog kotse dito sa Ortigas flyover. Nagulat lang ako dahil susunog siya doon. Flyover kasi siya eh. So usually maraming dumadaan dyan. Expect mo na maraming dumadaan doon. Lakas. Nagulat lang ako na nasunog siya doon sa taas. Sobrang traffic eh. Tayo sa kanan, sabog tayo dyan. Tanker pa naman dala natin. Tanker yung dala ko kasi kaya medyo delikado kung tatapat ako dun sa nasusunog na kotse. Yung instinct lang na siyempre nasusunog yun kaya medyo kailangan kong umiwas dun sa nagliliyab ng kotse. Kung sasabog yun or kung ano mong mangyari, pwedeng mag-cause ng aksidente rin kung dun ako sa tapat dadaan. Kawawa naman. Grabe naman. Meron dong nakita ko mga MMDA sa gilid kung makikita mo sa video. Tsaka walang tao dun sa mismong paligid ng kotse.
may lakas. Yung susunog kotse dito sa Ortigas flyover. Kawawa naman.